Nagsisimula ang kwento sa isang mainit na maladesyertong lupain kung saan ang isang babaeng nagngangalang si Tammy ay tumatakbo. Biktima ng pangingidnap ng isang sindikatong talamak sa pangunguha ng kababaihan para ibenta sa mga mayayamang kliyenteng naghahanap ng aliw. Matapos matalisod at tumama sa isang kahoy ang lalaking humahabol na miyembro ng nasabing sindikato ay ibinalita sa mga amo ang nangyari. Tingin nila ay wala ng silbi pa ang babae na hindi na mapapakinabangan pa at dito na ito mawawalan ng hininga. Lagi saja, biarkan dia mati kepanasan. Kaya agad na iniwan para bumalik sa sikretong hideout kung saan nandoon pa ang iba pang mga dinukot. Subalit lingid sa kaalaman nito, ay may natitira pang lakas si Tammy. Matapos bumangon ay tinungo ang lalaki na sasakay pa lang sana ng gamit na kotse. Dito ay mabilisan at rumaragas ang pinalasap niya na nagkamali ito ng minaliit at sa isang iglap lang ay ganito na ang mga sumunod na nangyari. Isinasambit na hindi sila magtatagumpay sa kanilang mga binabalak. Isang araw bago ang mga unang eksena, si Tammy at ang matalik na kaibigan na si Carla ay nasa isang bakasyon. Pagkarating ay agad tinawagan naman ng isa pang babae sa may ibaba na nagngangalang Lucy sa telepono ang kanyang nanay para sabihing dumating na sila sa beach at nasa maayos ang lahat. Ngunit lingid sa kaalaman nila ay may naghihintay na palang hindi magandang mangyayari. Sa hindi kalaywang villa lang mismo ay nandoroon ang isang sindikato. Nagpaplano ng mga pagdukot dahil paparating na ang malaking barko na magbabiyahe papunta sa ibang bansa. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Hindi nagtagal ang ilang mga miyembro ay nagpasimula ng magmatsyag at kumuha ng mga larawan video ng kanilang mga tatargetin na mga kababaihan. Isa na dito sila Tammy na mga walang kamalay-malay na pinagmamatsyagan na pala sila. Nang makita ng leader nilang si Don Andres ang kaakit-akit nilang mga hubog ay mabilis na nagustuhan at sinabing malaki ang kanilang kikitain sa mga ito kaya dagling ipinag-utos na isama sila sa mga prioridad na dapat nilang makuha ngayon. Habang walang kamalay-malay sa nagbabadyang panganib, mayroong isang misteryosong lalaki na nagpakilala sa pangalang Jude. Oh, you girls on holiday? I am into sunbathing. Nakipagkaibigan sa kanilang tatlo, gamit ang husay sa mabubulaklak na mga pananalita ay mabilis na nakuha ang loob nila Carla. Sinabing hindi siya isang turista at taga rito talaga siya sa lugar na ito kung saan nagmamay-ari siya ng isang maliit na rest house sa hindi kalayuan kung saan inaya sila na maaari silang bumisita kahit anumang oras. Cocktails and everything. Gayunpaman ay hindi agad nagtiwala sila Tammy at ngumiti na lang na may pagpapakunwari na interesado sila sa alok nito. Maybe leave. See you around. Hindi nagtagal ay umalis na rin si Jude at nagbigay ng hand signal sa mga nagmamatsyag na sindikato na lumalabas lang na isa ito sa kanilang modus at hindi gumana ang naisip na planong akitin sila na tumungo sa sinabing rest house. Gayunpaman ay hindi tumigil ang grupo at palihim na sinundan ang magkaibigan. Still alone. Natunto ng hotel na kanilang tinutuluyan kung saan habang kausap ni Carla ang magulang niya sa cellphone ay mayroong biglang pumatok sa pinto. Nagtataka man dahil wala silang inaasahan na bisita ay kanila pa rin na pinagbuksan kung saan mabilis na sinunggaban si Lucy at ginamitan ng pampatulog. Nagtaka na lang din si Tammy kung bakit hindi pa rin bumabalik ang kaibigan kaya tumungo rin sa may pintuan kung saan siya naman ang isinunod na dinakma at pinatulog. Matagumpay silang natangay nila Jude kasama ang ilang bilang ng nasabing sindikato kung saan agad rin na ibinyahe patungo sa hideout na pinagdadalhan sa mga nabibihag. Sila Tammy at Carla ay takot na takot nang dumating sa hideout ng sindikato, dahil bukod sa alam nilang tatratuhin sila na parang mga hayop ay wala ring katiyakan kung ano pang masasamang balak gawin sa kanila ng nasabing grupo.
Hindi nagtagal ay ipinasok na si Carla sa basement kung saan nandirito pa ang ibang katulad nila na mga dinukot, mahigpit na inihabilin na huwag nang subukan pang lumaban o gumawa ng kanilang ikakapahamak na talagang iniingatan ang kanilang mga kutis para maibenta ng malaking halaga sa mga kliyente. Good. What have you done with my friend? Dito na nagtaka si Carla kung bakit hindi nila kasama ang kaibigan niyang si Tammy, na makikita na lang na inihiwalay pala ng pinasukang lugar ng hideout dahil ito ang natipuhan ng kanilang boss na tikman para masukat kung hanggang saan tatagal ang kanilang mga katawan sa oras na may benta na. Ang balitang ito ang lalong nagpatindi ng takot ng maraming bilang ng mga dinukot, na para na ring nagtanggal sa kanila ng pag-asa na makakaalis pa sa lugar na ito. Sa mga ilang sandali ay dito na rin makikita na maging si Lucy ay matagumpay na rin na sumunod na nakuha. Matapos malinlang ni Jude nang siya ay nauto at sumama rito, mataas ang naging bonus na nakuha dahil natuwa ang leader sa mga magagandang dalaga na nakuha nila ngayon. Nang may pasok na rin si Lucy sa basement ay nagsisigaw siya sa galit. Sinabing hindi magtatagal ay mahuhuli rin sila ng mga pulis, dahil mapag-aalaman na ang nanay niya ay nagkaroon na ng masamang kutob na may nangyari sa kanyang hindi maganda dahil kada oras ay dapat siyang tumawag, subalit nakangiting pinagmasdan lamang siya ng mga bantay, malalaman na lang na totoong rumesponde agad ang mga pulis. Great. Let me do top. Hola, buenos días. Ngunit walang kahirap-hirap lang na iniligpit ang mga ito ng kanilang mga kamiyembro bago pa man makagawa ng anumang hakbang. Makikita na lang na maging si Jude ay nagulat kung gaano katindi ang ginawa sa mga ito, mapag-aalaman na baguhan lamang pala siya at ang inaakalang pinasukang grupo na nangdudukot lamang ay lagpas pa sa kanyang pag-aakala dahil handa nilang gawin ang lahat ng masasamang bagay. Habang naghihintay sa nalalapit na pagdating ng barkong pagdadalhan sa kanila, sinabihan ni Carla ang kasama na dapat silang magtulungan paano makakatakas rito. Agad nagdiwang ang grupo sa maraming nakuha kaya nagpasimula sila ng pag-inom ng mga alak. Dito na rin naisipan ni Don Andres na umpisahang tikman ang nakagapos na si Tammy na talagang espesyal na ibinukod. Wala silang kaalam-alam ito na pala ang pagkakataong hinihintay ng mga dalaga. Nang mapansin na sila ay lasing na sa alak ay dito na nila sinimulan ang pinag-usapan na plano. Tinawag nila Lucy ang mga bantay at sinabing tanggap na nila ang kanilang kapalaran. Nagpanggap na handa silang magpagalaw at pakunwaring sinabing baka gusto muna nilang maglaro na agad namang kinagat ng mga bantay. What is it that you want? Anyhow. Or at a time. Si Tammy naman ay nagpanggap na pumapayag na rin na magpagalaw. Nang makakuha ng pagkakataon ay dito niya buong gigil na inatake ang leader at mabilis tumakbo paalis kung saan kasabay naman ng pagpapanggap nila Lucy na nag-aaway-away sila kung sino ang mauuna. Nang makakuha rin ng magandang tiyempo ay walang alinlangan na inatake ang bantay. Hindi na nakontrol pa ng grupo ang buong sitwasyon dahil na rin sa magkakatulong na pagkuyog nila Lucy at ng iba pa. Nagawang makatakbo ni Tammy palabas at dito ay hinabol naman siya ni Komar. Dito na rin nagkanya-kanya ng pagtakas ang bawat isa. Nagawa mang makalabas at makalaban ng karamihan ay minalas na may iilan pa rin na hindi na nagawa pang makapagpatuloy sa pagtakas sa lugar. Ito ang pilit na iniwasan nila Lucy at Carla. Wala mang kasiguraduhan na makakahanap sila ng ligtas na lugar na mapagtataguan sa mga humahabol na mga miyembro ay nagpatuloy lamang sila. Fight these guns! Sick of this! Sa mga ilang minuto ay nakahanap si Carla ng isang bahay. Mabilis siyang pumasok rito upang sana'y magtago, pero hindi niya alam na ito pala ang rest house na ginagamit ng grupo sa mga panloloko na ginagawa nila Jude. Nakita ng leader na nasa loob siya nito kaya agad na tinawagan ang mga tauhan para sabihan ang lokasyon niya.
Sa hindi kalayuan ay patuloy rin naghahanap si Lucy ng matataguan, nahanap niya ang isang abandonado at sirang istruktura kung saan nang pumasok ay natagpuan niya ang isang palaboy na nagpapahinga sa loob. Agad na itinanong ang daan pabalik sa bayan pero ayaw nitong magsalita at iniabot ang isang inumin na malalaman na lang na isa pala itong baliw na taga-masidri ng sindikato at sinabing hindi magtatagal ay mahuhuli rin siya pabalik kaya agad na umalis muli si Lucy. Habang nagtatago si Carla ay huli na nang mapagtanto na ito pala ang rest house na binabanggit at makikita na lang niya na dumating na ang kotse sakay ang ilang mga miyembro. Maingat at tahimik na tumakas, maswerteng hindi siya nahuli ng dumaan sa may likod at agad nakapunta sa kotse. Gagamitin na sana niya ito paalis nang makuha ang atensyon ng mga miyembro ng sindikato sa tumatangis na si Lucy sa may hindi kalayuan. Ito ang kanilang mabilis na hinabol hanggang sa makarating sa isang tila kuwebang bahagi ng lugar. Agad rin naman nagtatakbo si Lucy habang napapanood ni Carla ang lahat ng nagaganap kung saan naghihintay na lang rin siya ng magandang tiyempo kung paano tutulungan ng kapwa dinukot na ngayon ay pilit na tinutugis ng dalawa. Pumasok si Lucy sa loob ng kuweba na maagap rin na sinundan ng isa sa mga tauhan ng sindikato. Nang tuluyang na-corner sa hangganan ng pinasok na kuweba ay dito na lumaban si Lucy. Pero mas nang ibabaw ang lakas ng lalaki at mahigpit ngayon siyang dinadakma. Sa kabutihang palad ay narinig ni Carla ang pagsigaw at naunahan nitong makarating sa eksaktong lokasyon ang isa pang miyembro ng sindikato. Pagkabagsak ay hindi na rin nagtimpi pa si Lucy at buong gigil na tinapos ang isang ito kasunod ng pagtakbo kaagad palabas. Sa kalagitnaan naman ng patuloy na pagtugis sa kanila ay makikita sa ibang eksena ang mga pamilya ng mga nawawalang dalaga. Sa hindi pa malamang dahilan ay biglang binuksan ni Jude ang mga cellphone nito, na nagbigay daan para matunton ang lugar na kinaroroonan. Dito na lang malalaman na si Jude ay hindi na naatimpang makisangkot sa kaliwat kanang pagkitil na ginagawa ng sinalihang grupo. Malalaman na lang din na kaya lang siya sumali rito ay upang makakuha ng perang pangpa-opera ng anak na may sakit. Kaya ngayon na nakuha na niya ang layunin ng pag-anib ay nais niyang itama ang maling nagawa sa palihim na pagtulong sa mga banihag. Sa kasamaang palad ay nalaman ni Don Andres ang pagtatraidor. Kaya habang patuloy na tinutugis ng isa sa mga tauhan niya ang mga nakatakas na babae ay agad na pinatawag si Jude kasunod ng pagdala sa gitna ng maladesyertong lugar kung saan maswerteng dumaplis lamang ang bala at nagawa pa nitong makaligtas. Nang sa puntong nahuli si Carla ay agad na pinaggugulpi na tila ora mismo ay nais na siyang iligpit rito. Sa kabutihang palad ay nakasaklolo si Lucy at magkatulong nilang nilabanan ng lalaki. Iniwang nagdurusa at nagsisigaw mula sa mga tinamo, isang paraan ng pagganti na unti-unting tatapos rito. Hindi nagtagal ay nahanap ni Jude ang kotse ng isa sa mga miyembro ng sindikato at dito rin nagkataon na ang dalawang dalagang naglalakad sa tila kawalan ay natagpuan niya. Sa sumunod na eksena ay makikita na lang na ang sasakyang ito ay bumalik sa hideout. Agad na sinabi sa leader ng sindikato na bumalik siya upang ipakita na tapat pa rin siya at ngayon ay kasama niyang banihag sila Carla at Lucy. Nang tinignan ni Don Andres ang loob ng sasakyan ay dito na biglang umatake ang dalawa na lumalabas lang na ito ay patibong upang walang kahirap-hirap siyang mapabagsak. Ngayon ay matagumpay siyang iginapos at iniligay sa kaparehong kulungan na pinaglalagakan sa kanila. Nakuha pang tumawa ng leader at sinabing kapag nakawala siya rito ay gagawin niya ang lahat ng mga bagay na magpapahirap sa kanila, pero mariin na ipinaunawa nila Lucy na wala na ngayon siyang karapatan sa kanyang pananakot dahil ngayon ay ipaparamdam nila ang sakit ng gagawing paghihiganti. Sa pagtatapos, dumating na ang helicopter na magre-rescue sa lahat ng mga dinukot at siyang huhuli na rin sa leader na siyang may pasimuno ng lahat.
Special shoutout sa Vistar and Daragosa family from Island Garden City of Samal, kay Roseanne from Abu Dhabi City, UAE, kay Nonoy Ahoy, at kay Bogard Kainin. Maraming salamat po sa inyong panonood.